Nababaliw ka ba? Nagmamadali ka bang makipagkita sa may kapal? Sumpain kitang hindi ka na muling makakain ng maayos. Nanay? Hindi ako nanay mo. Ikaw nga, sabi ng teacher, ang nanay ay anghel na nakaputi. Kung hindi namatay ang anak ko noon, malamang ganyan nakalaki siya ngayon. Ito ba ang uri ng tycoon mula sa mga maiikling drama? Ang gwapo. Ang hindi maganda. Arestuhin siya at dalhin sa presinto. Hoy, anong ginagawa mo? Pagdukot ng babae sa liwanag ng araw. Shuyan, Shuha, okay ka lang? Okay lang kami, Jilin? Ji Sheng. Okay ka lang? Ang kapatid ko ay lumabas para hanapin si Mommy. Kung muling ipagpapaliban mo ang aming lifelong happiness ng kapatid ko, puputulin ko ang aming relasyon ng ama at anak. Hoy, ikaw! Kaya pala single ka pa rin sa edad 30. Kung babae ako, hindi rin kita magugustuhan. Sa istasyon ng pulis, unang bagay sa umaga, ang gulo-gulo. Kung alam ko lang na ganito kahirap ang maging tao, hindi na ako magiging tao sa susunod kong buhay. Hindi naman siya kakain ng tao, di ba? Daddy, Pasensya na. Kanina lang nagkamali ako sa'yo. Hello? KU. Babae ka na nga, may mga anak ka pa. Kung hindi lang dahil sa dalawang peste na yang patay na, akala mo ba may lalaking gugustuhin ka? Pakasal na tayo. yehey! Pagkatapos ibibigay ko ang lahat ng baon ko kay Mommy. Matanda na si Mommy. Paano ko tatanggapin ang baon ng isang bata? Itago mo na lang para bumili ng laruan. Sa totoo lang, hindi maganda ang kalagayan ko. Mayroon akong 80 taong nanay na kailangan suportahan at 2 maliliit na anak sa ibaba. 3,000 lang ang sinasahod ko sa isang buwan. Uupa ako ng isang maliit at sirasirang lugar. Mayroon akong sasakyan na magagamit para makapaglibot. Maganda naman ang magkaroon ng kotse. Bisikletang hinihiram lang. Kung matatanggap mo ang lahat ng ito, baka pwede nating subukan. Kung gold digger siya na pera lang ang iniisip, tiyak na tatanggi siya. Eh yung luxury car at pera nung una? Hiniram lang ang pera. Nirentahan lang ang luxury car. Mayroon din akong isang malaking depekto. Mahilig akong magyabang. Kung pakakasalan mo ako, magiging napakahirap ang buhay may asawa. Wala akong problema sa mga iyon. Ito lang. Gusto ko ng dote na 300,000. Isipin mo na lang na utang ko ito. Kaya pala gold digger siya. Ikakasal lang ako sa'yo para sa mga bata. Huwag ka nang mag-isip ng iba. Kung ganoon, gusto ko ba ang 3,000 pisong sahod mo o ang pagtrato mo sa akin na parang kidnapper at pagpapadala sa presinto? Bumalik ako ngayon para kunin ang mga gamit ng nanay ko. Nasaan ang memorial photo ng nanay ko? Ha? Anong gusto mong gawin? Masyadong umuuga ang mesa na ito, kaya ginamit ko ang photo frame para suhayan ang paa. Okay, yung may silbi pa pala ang nanay mo. May silbi pa pala ha? Salbahe. Tumigil ka dyan, ang kapal ng mukha mo. Huwag ka nang bumalik. Salbahe. Hindi kita palalampasin ito. Kung may lakas ka ng loob, huwag ka nang bumalik. Ang presidente ng prestihiyosong Rongsheng Group, ang pinakamayaman sa Jiang City, ay nagpakasal sa isang ordinaryong maliit na receptionist. Anong klaseng gasgas na eksena sa short drama ang ginagawa mo? Pinapalo mo ako ng walang dahilan. Sinusubukan ko lang ang isang gold digger. Kailangan kong makita kung talagang mabuti siya sa mga bata. Daddy, ano ang gold digger? Ito ay isang babaeng pangkaraniwan ng itsura at bulag na sumasamba sa pera. Hindi yan si Mommy dahil napakaganda ni Mommy. Dahil nga maganda siya, hindi siya mapagkakatiwalaan. Ipinapaalala ng Bank of China na may transaction na 300,000 yuan sa iyong account. 300,000 ang ginastos ng isang bagsakan. Lumabas na rin ang tunay na kulay. Tingnan natin kung paano niya itutuloy ang pagpapanggap ngayon. Halina't tumingin.
Naka-sale! Hoy miss, halika rito. Tingnan mo ang mga accessories. Pwedeng tingnan ko ito? Hindi ko inaasahang na magkakamali ka ng ganito kaaga. Akala ko magtatagal pa ang pagpapanggap mo. Ano bang pinagpapanggap ko? Hulaan mo kung magkano ang singsing na ito. Kailangan ko pa bang isipin yan? Ganito lang karami. Ganito kalaki ang gagastusin sa singsing. Paano ka naging ganoon ka materialista? Kaya, materialista, ito'y tinatawag na pakiramdam sa okasyon. Ano ba ang alam mo? Sasabihin ko sa'yo, 3,000 yuan lang ang buwan ng sahod ko. Hindi ko talaga kayang tustusan ng isang tulad mo. Isang babaeng pera lang ang habol. Ito ay para sa akin? Oo naman, magpapakasal ba ako ng mag-isa? Kahit na ang kasal natin ay dahil sa pangyayari, kailangan pa rin natin ng mga pangunahing bagay. Ano ang sasabihin mo kanina? Hindi na importante. Sa susunod, huwag kang basta-basta bibili ng padalos-dalos. 30 piso lang ito. Grabe naman, tol. Kaya nabili ka na lang ng isang singsing? At habang tinitingnan ko, lalo itong mukhang murang alahas na 9.9 piso lang. Haha. Ano ba ang alam mo? Wala kang taste. 6 na taon na ang nakalipas pagkatapos ng one night stand natin, ang babaeng nanganak kina Shuyan at Shuhua. Sa ospital, may nahanap akong lead tungkol sa kanya. Gusto mong makita? Hindi mo ba balak siyang hanapin? Ang klase ng taong walang puso na itatapon ang sariling anak sa isang ampunan, hindi na kailangang hanapin pa siya. Isang buong buwan akong nagpakapagod para makuha ang impormasyon mula 6 na taon na ang nakalipas at itatapon mo lang ang lahat ng pinaghirapan ko sa basurahan. Kahit thank you wala. Walang anuman, lahat ng ito ay eksaktong dapat mong gawin. Ikaw talaga ang sumulat ng proposal na ito. Sa ganyang kagalingan, bakit receptionist ka lang? Pinagtagpi-tagpi ko lang yan. May mga taong talagang nagkakandara pa sa pagiging dakila. Isang simpleng receptionist lang. Akala mo makakaakyat sa lobby manager? Nakakahiya sa aming Lion Hotel. Anong pinagtatalunan ninyong lahat dito? Ang bagong may-ari na bumili sa aming Lion Hotel ay darating para mag-inspeksyon sa lalong madaling panahon. Lahat, magpakita kayo ng galing. Sino mang magpabaya ay agad natatanggalin. Kumusta, boss? Sige. Nanay. Nanay. Shuyan, Shuhua, anong ginagawa ninyo rito? Kayo, hindi ka pa kasal. Saan mo nakuha ang mga batang ito? Hindi pa kasal pero buntis. At dinala mo pa sila sa hotel? Kung makita ito ng bagong boss, nakakahiya ito para sa tatak ng Lion. May mga mata ka pero hindi nakakakita. Kayo. Opo, team leader, aayusin ko ito kaagad. Ay nako, Ang kukuti nila. Paano ba mawawala ang lalaki at magkakaroon lang ng 2 nagagandahang batang tulad nito? baka pwede mong subukan ang pag-ampon. Ay, tigilan mo nga. Kaya ikaw ay talagang nagpakasal at bigla na lang may 2 anak. Oo, Iba talaga ang pag-iisip mo. Isang huwaran para sa ating henerasyon. Sige, maghahanap na lang ako tungkol sa pag-ampon. anak, nasaan ang tatay mo? Nandito na si tatay. Sabi niya, papasok siya ng malalim sa kulungan ng manok para ipakita ang kanyang galing. Kaya gusto ng tatay niyo na maging hari ng kulungan? Hindi, nagkamali lang siya ng naalala. Papunta sa harapan ng labanan si tatay, naglalakbay ng palihim. Papunta sa harapan ng labanan? Akala mo ba CEO o ano ang tatay mo? Ito ay... Ito ay gintong locket. Nanay, meron din ako.
Sino ang nagbigay nito sa inyo? Sabi ni tatay, iniwan ito para sa amin ng aming tunay na ina. Ang tunay ninyong ina. Nasaan ang iyong inang panganganak? Nanay, ikaw ang aming inang panganganak. Siguro pareho lang ng estilo, nagkataon lang, pumanaw na ang anak ko. 5 taon na ang nakalipas. Ginoong Sheng, salamat po sa pagkuha sa Lion. Ako po ang general na manager ng Lion. Ako po si Liu Chang. Narinig kong naghahanap kayo ng lobby manager. Oo. Dalhin mo rito mamaya lahat ng kwalipikadong kandidato. Ako mismo ang pipili. Hahanda na lang ako ng mga materyales. Sige po. Ikaw. Pumunta ka rito sandali. Parating na. Mga anak ko, hintayin niyo rito si nanay. Sige. Ano yon? Sabihin ko sa'yo, inasikaso ko yung bagay na yun. Ikaw talagang pasaway. Ang lakas ng loob mong magpakasal ng patago. Kahit papaano may pakinabang pa rin siya. Hindi ba dapat direkta nang i-promote bilang lobby manager based sa performance? Bakit may interview ngayon? Narinig kong nandito na ang bagong boss ng Lion. Gusto niyang tignan ang kakayahan ng mga empleyado, kaya nagpa-interview siya. Narinig kong napakahigpit ng bagong boss. Mahirap mapasaya yon. Mahirap. Para sa mga katulad mo, syempre mahirap. Joji, Ayun, talaga namang Nakakamangha. Wow, ang gwapo. Kailan kaya ako? Makakatagpo ng CEO na ganon? Ang iba sa inyo ay maari nang umalis. ano ibig mong sabihin? Ang posisyon ng lobby manager ay napagpasyahan na. Ako ito. Ano ang ibig sabihin yan? Maganda ang utak. Sayang lang, medyo kulang sa development ang utak mo. KU, huwag kang walang utang na loob. Ang posisyon ng lobby manager ay matagal nang napagpasyahan. Lahat ng iyong pagsisikap at paghahanda ay para lang sa palabas. Ngayon, sa isang salita lang mula sa akin, maaari kitang paalisin. Maging matalino ka sa bagay na ito. Pakasalan mo ang young Master Jiang ng maayos at baka hindi kita pag-initan. Joji, huwag kang magmalabis. Sige, tama na. KU, kung hindi dahil sa iyong mga dokumento at sa matinding rekomendasyon ni Hao, hindi sana ako agad napili ng bagong boss. Pero hanggat nandito ka pa sa Lion ng isang araw, may panganib na mabunyag ang sikreto ko. Pwede akong umalis. Pero curious ako, aling boss ang gumawa ng desisyong ito at ano ang mga pamantayan? Siyempre, ang bagong boss na bumili sa Lion. Ang pinakamayamang lalaki sa Jiang City. Tungkol naman sa mga pamantayan, may kakayahan ako kaya siyempre karapat-dapat ako. May kakayahan? Kakayahan na magkaroon ng reklamo ng customer sa halos araw-araw? O kakayahang sabihing masama ka? KU, ano naman kung nakuha ko ito ng hindi marangal? Ikaw ang laging nagpapakamataas, nagtatrabaho ng mabuti, pero hindi ka magiging asawa ng pinakamayaman. Asawa na ako ng pinakamayaman nung nasa probinsya pa ako. Noon katulong ka lang. Ang kailangan ko lang gawin ay nakipagtalik ako para maging lobby manager. Tungkol naman sa pagiging asawa ng pinakamayaman, sandali na lang yan. Kahit papaano alam mong hindi ito marangal. Dahil ang boss mo ay hayop na ang iniisip lang ay ang kanyang ibabang bahagi, mas gugustuhin ko pang mag-resign dahil hindi naman tayo magkapareho ng uri. Sino ang may lakas ng loob na insultuhin ng boss? General Manager. Sumusobra na si KU. Ininsulto niya ang boss. Dapat siyang parusahan ng mabigat. Dahil ang dami mong opinyon, halika rito at sabihin mo sa harap ko. Ikaw ang magbukas ng pinto.
Gagawin ko to. Kung maglalapastangan siya, kahit siya pa ang pinakamayaman, sisiguraduhin kong hindi siya makalakad ng tuwid. Ikaw pala ang tumutol sa desisyon at tumawag sa boss na hayop. Ikaw? Tama ka talaga. Ang sama talaga ng ugali ng boss. Nagkita na ba tayo dati? Parang pamilyar ka. Hindi pa tayo nagkikita sa pintuan mo. Oo, sa pintuan. Kaibigan ka ni Shengshu, di ba? Ako ang gwardya na nagpapatrolya sa kumpanyang ito. Gwardiya? Ang gwapo mo naman. Sayang naman, gwardiya ka lang. Sino nagsabing di pwedeng maging gwardya ang mga gwapong lalaki? Di ba? Oo, siya ang bagong gwardiya na kakasali lang sa kumpanya natin. Si Keio ay narito pala para sa posisyon ng lobby manager. Buti na lang, nagsisimula pa lang ang interview nang kailangang umalis si Sheng. Ako lang ang nakita ng mga staff. Kung hindi, lalabas na ang sikreto. Nakaupo sa pwesto ng boss ang gwardiya. Nasaan ang boss? Oo, hinahanap din namin ng boss. Nasaan na siya? Boss? Baka nasa ilalim ng ashtray ang boss? Boss? Malamang wala rin siya sa ilalim ng lamesa, no? Boss. Kasing nipis ng papel ang boss mo. Nasaan ang boss? Saan siya pumunta? Wala siya sa pinto, no? Yan tayo, ikaw. Keio, wala rin dito ang boss. Bakit di ka na lang umupo? Sige, umupo ka. Hoy, umupo ka rito. Hindi. Manager Leo, kayo dapat ang umupo. Ay sige, ikaw ang umupo. Huwag kang magpaka-formal. Ikaw ang umupo. Lahat umupo na. Lahat umupo na. Keio? Bakit nandoon siya? Daddy. Parang narinig ko ang mga boses ni na Shuyan at Shuhua. Hindi, nagkakamali ka lang. Tunog ng cellphone ko yun. Tumabi ka. Oh, wala talagang tao. Keio, tingnan mo, wala rin ang boss. Wala pang napipiling lobby manager. Kaya siguro sa ibang araw ka na lang bumalik. Baka dapat bumalik ka na lang sa ibang araw. Nandito na ako. Papa, sabi ni Mama, magluluto raw siya para sa paglipat natin ngayong araw. Siguro dapat bumili na lang ako ng ilang accident insurance. Ayos, basta ilagay mo ang pangalan ko bilang beneficiary. Pangako, bibigyan kita ng sobrang lakas na dosis. Sabi nga nila, para makuha ang puso ng isang tao, kailangan munang makuha ang tiyan nito. Ikaw, ganito ba ang paraan mo para makuha ito? Hindi, kung hindi ko makuha ang isang bagay, sisirain ko na lang. Sige, kain na tayo mga bata. Medyo late na ngayon. Sarado na ang mga supermarket. Maaga tayong gigising bukas para bumili ng mga murang groceries. Tapos magluluto ako ng masarap para sa inyo. Mama, ano ito? Ang sarap! Instant noodles, mahigit 20 klase ng lasa ang kayang gawin ni Mama. Ang galing! E di gusto kong kumain ito araw-araw. Hindi pwede. Hindi dapat araw-araw kumakain ng instant noodles ang mga bata. Wala itong sustansya. Hindi kayo lalaki ng matangkad. Heto, kainin mo itong itlog. Pero madalas ka namang kumain yan. Siyempre, para sa mga tulad naming empleyado, ang instant noodles ay mura at mabilis mabusog. Napaka-cost effective. Bakit ka nagtitipid ng sobra? Anong klaseng tanong yan? Ganito lang talaga ang buhay ng mga empleyado. Huwag mong sabihin hindi mo pa yan naranasan? Sige na. Mahirap man ang buhay ngayon, naniniwala akong balang araw magiging maayos din ang buhay ko. Pagkatapos ng lahat, nasa kamay ko ang kapalaran ko, hindi sa mga bituin. Ilapag mo yan. Kakain tayo sa labas.
Saan? Hoy! Hoy, Shengshu, anong ginagawa mo? Nasayang mo ang 4 na pack ng instant noodles ko, tapos ngayon dadalhin mo kami sa restaurant na mukhang napakamahal. Kakasundo lang natin na magtitipid tayo. Ngayong araw ay birthday ko. May diskwento tayo. Hindi pa rin. 70% diskwento. Heto. Kahit na maganda ang discount pero ang instant noodles ko, Ako na ang magbabayad. kahit na maingay ka at mainitin ang ulo at matanda ka na, ang generous mo pala. Ako, Mainitin ang ulo ni Daddy. Mababa naman ang EQ ni Mommy. Paano pa sila magiging bagay? Sir, ikaw ang umorder. bakit puro Ingles? Ikaw na ang mauna. Kung ano ang order mo, yun na rin sa akin. Ah, ako pala ang order? Ano? Hindi marunong magbasa ng Ingles? Francis Yin. Lady. Sinasadya mo bang ipahiya ako? Hindi lang ako maingay, mainitin ang ulo at matanda. Magdaramdam din ako. Sige. Ano nga ba ang ayo order ko? Ano ba ang order mo? Sige. Tuwat at... Sige po, ma'am. Sigurado po ba kayong isang piraso lang ng violin at 2 napkin ang gusto ninyo? Oo. Sige po. Ganun ba ang gusto mong laro? Natatakot ka? Hindi. Bilis-bilisan mo. Huwag mo akong minamadali. Mamamatay ka ba bukas? Hoy, magpadala ka ng sasakyan dito. Yung simple lang. Nandito na tayo. Hoy, bumaba ka at maglakad ka na. Daddy, bakit hindi mo na lang buhatin pa uwi si Mommy parang prinsesa? Ha? Anong problema? Huwag kang magpasalamat. Kayo. Tulong! Tulong! Hoy, Xiaoyu, narinig mo ba? Yung general manager natin, kanina pang umaga diretso sa presinto para mag-ayos ng piyansa. Sino ang sinaklolo? Ewan ko. Pero ang bilis-bilis niya, siguro talagang importante yung tao. KU, punta ka rito sandali.
KU, tungkol sa nangyari nung isang araw, pinatawad na kita. Pinatawad mo ako? Alam kong bata ka pa at mahalaga sa'yo ang pride mo. Kaya mo nasabi lahat ng masasakit na salita. Pero okay lang. Yung boss, dahil sa respeto sa akin, hindi ka naman niya pag-iinitan. Kung hindi, akala mo ba papasok ka pa ngayon? Kaya pala hindi umuulan, wala na akong masabi. Xiao Yu. Kahit hindi ko mabigay sa'yo ang posisyon ng lobby manager ngayon, sa ibang posisyon naman, may konting impluensya pa rin ako. Wow, ang yabang mo talaga. Ang laki ng ulo mo, ha? KU? Dapat alam mong gumamit ng shortcut, lalo na sa isang babaeng tulad mo, maganda. Samahan mo lang ako ng maayos at siguradong magsasalita ako ng mabuti para sa'yo sa harap ng boss. Tapos, kahit anong posisyon ang gusto mo, makukuha mo. KU, kung aalis ka sa pintuang yan ngayon, huwag ka nang bumalik sa hotel. Team leader, ano sa tingin mo ang dapat na hatian sa atin? Siyempre 50-50. Alam mo Xiao Yu, matagal na kitang gusto. Sa tingin ko, tayong dalawa ay bagay na bagay. Hindi sa tingin ko dapat 90-10. 10 para sa'yo, 10 para sa akin. Bakit? Kasi isang suntok lang, tapos ka na. KU, nagre-rebelde ka ba? Oo, nagre-rebelde ako. Sayang ang buong gabi ng mga magulang mo sa paggawa ng basurang ito. How, ayos ka lang ba? Honey, ang kapal ng mukha mong paluin ng how ko. Gusto mo pa bang manatili sa layon? Dito kailangan mong magpalipas ng gabi para umangat kung gusto mo manatili ka. Subukan mong magpalipas ng gabi hanggang sa maging asawa ng CEO. Magandang panaginip. KU, alam mo ba ang nangyayari sa mga taong sumasalungat sa akin? Kapag may bagong may-ari na ang Lion, ito ang magiging 5-star hotel sa Jiang City na may pinakamalakas na suporta. Kung matanggal ka rito, mababaon ka sa buong industriya. Kayo, tumigil ka sa pagpapanggap na malinis. Isang babaeng may asawa na, si Rana. Napakapalad mo na lang kung titingnan ka ni How. Talagang ikaw ang pangalawa sa liga ng numero at titik. Mami, KU. Para lang maiwasan ang pakikipag-date kay Jiang Xiao, nagpakasal ka sa isang hiwalay na lalaki na may 2 anak na pabigat. Talagang isinilang kang mababa ang uri. tita, ang baho ng bibig mo. Shuyan, kahit sa mga taong ayaw mo, kailangan kang maging magalang. Hello po, tita, ang baho ng bibig mo. Ikaw na maliit na pasaway, anong sinabi mo? Joje, bantayan mo ang bibig mo sa harap ng mga anak ko. Sheng, kumusta ang tulog mo sa presinto kahapon? Tumahimik ka. Huwag mong banggitin ang babaeng yon. Sige. Ipapakita ko sa'yo kung ano talaga ang ibig sabihin ng malinis. Mami. President Sheng, tutulungan ko ba si ma'am? Tingnan mo. May puwang ka pa bang makialam? Mas mabuti pang huwag kang makisali. Ganyan ang asawa niya, kahit asong dumaan, sasapakin. Dito, sira na dapat ang surveillance, di ba? Sira na, ganap na nasira. Huwag kang magkamali. Hindi naman sa gusto kong tulungan ang gold digger na yon. Ginagawa ko ito para sa reputasyon ng buong Lion. Oo, naiintindihan ko. Gets ko. Kayo, ikaw talaga. Ikaw, naglakas loob ka pang manapak sa mukha ko. Tatawag ako ng pulis. General Manager, kailangan mong ipagtanggol kami. Itong hinayupak na ito, bigla na lang kaming sinapak. Tingnan mo, sobra na ito. Sobra nga naman ito. Song Hao, paano mo nagawang gamitin ang mukha mo para sumalpok sa kamay ni Kayu? Okay ka lang? Masakit ba ang tuhod mo? Parang medyo masakit. Mami, dadalhin ba natin sa ospital? Para ma-check? Tatawag ako ng ambulansya ngayon din. Wag, hindi na kailangan. Manager, malinaw na si Kayu. Siya ang sumuntok sa akin. Bakit mo tinulungan? Tumahimik ka. Huwag mong isiping hindi ko alam tungkol sa mga maruming bagay na ginagawa ninyong dalawa. Alam na ba ni Liu Chang tungkol sa paglustay ko ng pera?
Kaya sinasadya niyang ipagtanggol si Kyu para ibagsak ako. Ako, Manager, pasensya na. Hindi sana kami nagkagulo. Ano man ang dahilan, hindi na dapat ito ipagpatuloy. Hindi ako ang dapat mong hingan ng paumanhin. Receptionist, pasensya na. Hindi ko sana ginamit ang aking hita para sumalpok sa iyong tuhod. Ayos lang. Huwag mo na lang uling itusok sa susunod. May aasikasuhin ako, aalis na ako. Wow, ang galing. Ikaw, okay ka lang ba? Abala ako sa pag-ayos ng mga file. Tapos na ang lahat ngayon. Huwag kang mag-alala. Manager Sheng, malaki ang ninanakaw na pera ni Song Hao sa pag-abuso sa kanyang posisyon. Pero sa ngayon, wala pa tayong solidong ebidensya. Bilang manager, hindi mo ba kayang ayusin ito? Yang batang si Song Hao, dapat nauna na ako at sinipa siya ng isa pa. Pero, para sa mga ordinaryong tao tulad namin, siya ay itinuturing na makapangyarihan at may impluensya. Ikaw talaga ay walang takot. Oh, ako ang walang takot. President Song, kasalanan ko at hindi ko naayos ng maayos. Ikaw ang walang takot, edi ako ang bagong panganak, Kyu, Kuya Sheng, well. Sheng. Kaya, Manager Liu, maraming salamat. Sana magtulungan tayo muli. Xiao Sheng, humingi ka ng pabor sa akin at nagawa ko naman para sa iyo. Aalis na ako. Salamat, Manager Liu. Ingat, Manager Liu. Magkakilala pala kayo? Kaya pala tinulungan ako ng general manager kanina. Nakatulong ako sa kanya sa isang maliit na bagay dati. Well, salamat sa pagliligtas sa guya ngayon. Akin na ang parte ng bayani. Guya, pwede na rin. Ikaw? Kung gusto mo akong pasalamatan, ikaw ang manlilibre sa akin ng hapunan sa buong buwang ito. Kapag nakita mo na ang karagatan, wala nang makakapantay. Ngayon, ikukumpara mo na ako sa wala? Hindi naman tumutugma yan. Sige. Paano kung ililibre kita ng barbecue mamayang gabi at beer? Ikaw. Magbabanggit ka pa ng pag-inom? aalis na rin ako, ate. Loko ka ba? Ano ka? Panahon, napaka-unpredictable. Mommy, naalala mo ba ang nangyari kagabi nung lasing ka? Ano, ang daddy mo ay napunta sa kulungan kahapon dahil nalasing ako. Tahimik lang, ma. Hindi masyadong masaya si daddy tungkol doon. Kita mo, laging may problema ang pag-inom. Hoy, saan ka pupunta? Pinag-iinitan mo ako? Ayos lang. Sobrang lamig ng pag-iinit mo pero ang mga long johns ko ay handang-handa na. Nakakahiya yon. Kagabi, ako... Quits na tayo. Ano? Quits na tayo. Alis muna ako sandali. Teka. Ito ay susi ng Rolls-Royce. Mahigit 10 milyon ang halaga nito, di ba? Posporo lang to. Peking posporo. Nakita ko lang to sa daan. Isang posporo na mukhang totoong-totoo. Pasubok naman. Wag na. Baka masira mo. Kuripot. Nakakabilib lang sa'yo ang mamahaling kotse. Ang babaw mo naman. Oo nga pala. Ano ba talaga ang trabaho mo? Bakit parang di ka naman pumapasok pero may pera ka pa ring magastos? Nagtatrabaho ako para sa sarili. Aalis na ako. Ha? Nagtatrabaho para sa sarili? Di ba walang trabaho yun? Hoy, si Mommy parang maliit na kuneho. Eh di si daddy ang malaking masamang lobo? Tama, si Daddy ang lobong nakabalot sa damit ni Lola. Nako, ang interesting ng asawa mo. Dapat talagang pagbutihin mo ang pakikitungo mo sa kanya. Tumigil ka nga sa kakadaldal at magtrabaho ka na. Huwag kang magkalat ng kung ano-ano dito. Tingnan mo itong dokumento. Hulaan mo kung sino ang gumawa. Malinaw ang data planning. Ang mga pagkukulang na binanggit ay tama rin. Si Song Hao ang gumawa.
Wala siyang ganong kakayahan. Si Keiyu ang gumawa. Si Keiyu? Receptionist lang siya. Paano siya magkakaroon ng ganong kagaling? Siya nga talaga ang gumawa, pero si Song Hao ang nagpasa nito sa pangalan ni Joje. Ano? May ganun palang kalokohan ng layon? Kailangan mong imbestigahan itong mabuti. Kailangan nating linisin ang mga tumor na to. Linisin ang mga tumor ng layon o linisin ang tumor sa utak mo dahil sa pag-ibig. Gets ko na. Tapos ka na ba? Seryoso? Nagalit ka na? Ako na lang kaya ang manganak sa'yo. Ikaw, talaga bang di ka na babalik sa Lion? Sa tingin mo ba'y ligtas pa ang trabaho ko? Na-offend ko yung paboritong si Song Hao. Tiyak na papatayin niya ako. Siguro dapat kong isipin ang maghanap ng bagong trabaho. Ngayong ikinasal ka na, mas mabigat pa ang pressure. Oo nga pala. Nung 6 na taon na ang nakalipas, ano na yung lalaking kasama mo? Di ba naaalala mo yung marka sa katawan niya? Nahanap mo ba siya? Naalala ko lang may nunal siya sa dibdib. Paano ko siya mahahanap? Hindi naman ako pwedeng lumapit sa mga tao at hilahin ang kanilang mga damit para lang tumingin. Malamang araw-araw na lang tayo magkikita sa presinto. Ugh! At saka may asawa na ako ngayon. Hindi tama na hanapin ko pa siya. Maliligo muna ako. Mommy, gusto mo ba maligo kasama ni Daddy? Ayoko. Mami, nagbabasa si Mami. Pero mami, baliktad yung libro mo. Bababa na ako sa kwarto ko. Kuya, kailangan nating matupad ang hiling ni mami. May naisip ako. Anong nangyayari? Nawalan ng kuryente. Shengshu yan. Ikaw ba ang may gawa nito? Shengshu. Ako yon. Tapos ka na ba sa pagtingin? Hindi pa. Tigil na sa pagtingin. Hindi ako tumitingin. Oh, sige na. Ang dibdib niya. Hoy. Maaari ba, tingnan ulit ang dibdib mo? Pangako, titingnan ko lang ang dibdib mo. Wala nang iba. Anong klaseng usapan yan? Napaka hindi naman tama niyan. Gusto ko lang sana. Sige. Ayaw ko. Buksan mo ang pinto, yang batang yan. Tay, tulog na kami. Kung ayaw mong matulog sa sahig, kay nanay ka na lang matulog. Hoy, batang yan. Kung hindi mo bubuksan tong pinto, huwag mo na akong tawaging daddy. Sige, tol. Tuloy ka. Narinig ko lahat kanina. Ako, tinutulungan kita. May amoy ba ako? Baka meron. Huwag kang mag-alala, mamaya pag matutulog na ako, hindi ko huhubarin ang damit mo. Ganito lang kalaki ang kukunin kong espasyo. Talagang hindi ako lalampas sa linya. Nagustuhan mo ba ang nakikita mo?
Mas nakakatawa. Bagong bukas na tindahan. Huwag palampasin kung dadaan ka. Halika tingnan mo, huwag mong palampasin ang pagkakataong ito. Nako, ikaw ba ngayon? Nagpapamudmud ka na lang ng mga polyeto, ayaw mo pa ring umamin na talo ka na? Di ba't kusakang nagpakababat para pakasalan ang isang diborsyadong lalaki? Ano? Para dito ka pumunta at magdusa ng ganito? Bakit di mo na lang ako makiusap at bigyan mo ako ng karagdagang 50,000 dolyar? Baka pag-isipan kong ipakilala sa'yo si Ginoong Zhang. Kaya, ate, gusto mo sana akong tulungang magpamudmod ng polyeto? Sino ba ang mag-aakala na hindi ka lang matanda at pangit, kundi mabait pa rin? Maraming salamat. Halika, tingnan mo. Huwag mong palampasin. Sige na, Xiaojie, huwag kang makipagtalo sa kanya, mababa ang uri niya. Balang araw, lalapit at hihingi ng tulong yan sa atin. Nanay, umalis na tayo. Hoy, tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan mo, ang ganda. Umusog ka. Isang mayamang babae na may napakalakas na presensya. Nauwi ka rin. Anong ginagawa mo rito? Hoy. Parang di ka masyadong natutuwa sa pagdating ko. Hindi ba halata? Nakasasakit ang pagiging malamig mo. Kung wala ka talagang magawa, hanapin mo na lang ang asawa mo. Okay? Ma, Ano? Di ba ako pwedeng dumalaw sa anak ko? wala talaga akong oras para dito. Nakakulong ka sa opisina buong araw pati mo ikaw paano ka makakahanap ng manugang na babae? Paano mo paglalaanan ng oras sina Shuyan at Shuhua? Sa ngayon, ang Rongsheng ay puno ng trabahong hindi pa tapos. Mamaya si Ryan ay may isa pang meeting. Kailan pa ako magkakaroon ng oras? Di ba pwedeng asikasuhin mo si Ryan gamit ang isang kamay, ang Rongsheng gamit ang kabila, ang love life mo gamit ang isa pa, at ang mga bata gamit ang isa pa? Anong akala mo sa Kin tagapagluto ng pancake? Hoy, wala akong pakialam. Sasama ka sa akin ngayong araw. Shengshu. Di ba yan yung mayamang babae na pumasok lang sa Rongsheng? Kaya... Bilis, abala ako. Anong nagmamadali? Kumain tayo, ganun ba kahirap yon? Ang average kong kita ay mga 1,000,000 kada minuto. Kung wala ng iba, aalis na ako. Hoy, umupo ka. Dodoblehin ko ang bayad. Deal? Well, dito, yung pinakamahal nyong signature dishes, isa bawat isa. Shengshu. Nako po. Yun pala ang trabaho niya, kaya pala mayaman kahit walang trabaho. Ay, Pasensya. Kayu. hoy, saan ka pupunta? Kayu. Ikaw ba yun? Kayu. Ikaw ba yun? Hindi ako yon. Ah! Nanay! Kumakain ng tawang pala ka! Sige. Na-offend ko yung team leader last time. Mawawalan talaga ako ng trabaho nito. Kaya kailangan kong lumabas dito para kumita ng extra. Mag-ipon ng pera, alam mo? Kung wala kang pera, pwede mo namang hiningi sa akin. Para namang ang yaman-yaman mo. 3,000 lang sahod mo kada buwan. Kung gagastusin ko yun lahat, ano pang ikakabuhay mo? Paano siya naiiba sa ibang gold digger? Sa totoo lang, hindi naman ako ganun kapur. Yung nangyari sa restaurant kanina, nakita ko lahat. Paano mo nalaman? Sige, sa totoo lang siya ay... Paano mo nagawa yung ganong bagay? Ano? Yung paghingi ng pera kanina? 2 anak mo na nga, gagawa ka pa ng kalokohan. Kung itanong ni na Shuyan at Shuhua, paano mo ipapaliwanag sa kanila? Alam na nila. Ginagawa mo yung ganyan tapos sasabihin mo sa mga bata? Yung babae kanina, alam ba niyang may anak ka? Siya madalas ang tumutulong mag-alaga sa mga bata. Siyempre alam niya. Ang lalakas ng loob ninyo. Hello? Hindi ba ako tinanggal ni Ryan? Lobby manager? Oo.
Gusto ni Ryan ako ang maging lobby manager. Aha, uwi na tayo, magdiwang tayo, ako ang magluluto. Huwag mo nang gawin yung mga hindi magagandang bagay na yan. Ang dumi-dumi. Hoy, akala ba niya pag nagkapamilya ka na ang pagbibigay ng magulang ng pera ay marumi? Hoy, Wow, ang front desk manager, ikaw. Itinatago mo pala ang iyong mga talento. KU. Huwag ka masyadong mag-eksena. Titingnan ko kung gaano katagal ang tatagal mo sa posisyon mong front desk manager. At mag-ingat ka. Mag-ingat ka kaya nitong mga nakaraang araw. Narinig ko dahil sa nangyari noon, grabe ang naging sermon kay Song Hao. At nababa pa ang posisyon niya. Grabe naman yun. Manager, may problema. Si Mr. Wang, ang business partner ng Lion, ay nagwawala sa restaurant. Sinabi pa niyang tatanggalin niya ang partnership. Dapat mong puntahan. Nako, si Mr. Wang ay partner na ng Lion sa loob ng 5 taon. Kung magsasabi siyang tatanggalin niya ang deal, talagang malulugi ang Lion. Pupunta ako. Sabihin mo sa akin ang nangyari ng mabilis. Pakiusap, kumalma po kayo, Mr. Wang. Mr. Wang, taos-puso kaming humihingi ng paumanhin. Ito ay talagang kapabayaan ng Lion. Kapabayaan? 2 araw, 3 araw, nandito ako, ang Lion. Ay hindi pa rin alam ang gusto kong lasa? Taos-puso kaming humihingi ng paumanhin. Mr. Wang, kahapon lang nagpalit ng front desk manager ang Lion. Siya ang namamahala sa lahat ng restaurant sa first floor. Baka sandali lang siyang nagkamali. Dapat, trabahong kaya mo lang ang gawin mo. Kung hindi ka karapat-dapat, huwag kang maging manager. Paano ako makikipagtrabaho sa Lion kung ganito ang sitwasyon? Oo, tama po kayo. Yung KU na yan, ang yabang-yabang. Umaasa lang siya sa connection niya kay Manager Liu. Tigil. Pinakaayaw ko sa mga taong umaasa lang sa connection. Sabihin mo Liu, ano nga ba ang pangalan? Liu Qiang. Sabihin mo sa Liu Qiang na ito, sa ganitong klaseng front desk manager, hindi na muling makikipagtrabaho ang Wang Group sa inyo. Kayo, tingnan natin kung paano ka lulusot dito. Kayo, sinabi ko na sa'yo nun pa na hindi ka magtatagal bilang lobby manager. Kung magtatagal man ako o hindi, hindi naman yan nakasalalay sa'yo, di ba? Ang sabi ko ay walang saysay, pero ngayon, si Mr. Wang ay kilalang mainitin ng ulo. Sira ulo. Pero siya ang pinakamahalagang partner ni Lane. Kung siya ang maghahanap ng gulo, sa tingin mo tutulungan ka ng general manager? Joje, nagtago ka ba nang nag-e-evolve ang sangkatauhan? Para kang unggoy kung umasta. Magmatigas ka pa. Kapag na-offend mo si Mr. Wang, kaya mo bang sagutin ang mga pagkalugi ni Lane? Ikaw? Sa tulong lang ng asawa mong mahal. At ng 2 anak mo. Kahit hindi ko alam ang kahihinatnan ng pagpapagalit kay Mr. Wang, alam ko naman ang kahihinatnan ng pagpapagalit sa akin ng isang simpleng greeter tulad mo. Tanggal ka na. KU, ang taas ng tiwala sa'yo ni Manager Liu. Ganito ka lang magtrato sa isang VIP. Taos-pusong humihingi ng paumanhin, Mr. Wang. Ito ay talagang pagkakamali ng Lane. Ganito na lang, pahintulutan nyo akong mag-reorder ng pagkain nyo. Bilang pagpapakita ng aming paghingi ng tawad, lahat ng gastos nyo rito sa buwang ito ay sasagutin ng Lane. Kayo, akala mo ba si Mr. Wang ay isang mahirap na kamag-anak mula sa probinsya nyo? Para mo na ring tinapon ang tira-tira sa isang pulubi. Ito ay isang malinaw na paghamak. Joje, tanggal ka na. At sino ka para sigawan ako at si Presidente Wang ng ganyan? KU, ang lakas ng loob mo talaga. Hindi ba? Pinagbigyan ka lang na maging lobby manager ng ilang taon ngayon, may gana ka pang magtanggal sa akin? Siyempre, ang prinsipyo ng Lion ay alagaan ang bawat bisita, lalo na ang mga VIP tulad ni Presidente Wang. Galit si Presidente Wang. Bilang team leader, dapat iniisip mo kung paano ito aayusin. Hindi ang magtuturuan tayo dito. Ano bang pinagsasabi mo? Sige. Invisible ba ako dito? At ikaw, tigilan mo na ang pagsipsip. Baka lang puwet ko. Hindi mo yan mapapalambot. Ganito na lang. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Hulaan mo kung ano ang gusto kong kainin. Saglit lang po. Nako, anong gagawin natin? Ikaw. Kitang-kita namang sinasadya ni Presidente Wang ang paghahanap ng away. Dagdag pa, nandyan sina Joje at Song Hao na nanggugulo. Hindi ka napatatawarin ni Presidente Wang. Okay lang, may paraan ako.
Mommy, Anong ginagawa ninyo dito? sabi ni Daddy may problema si Mommy. Dumating kami para sagipin ka. Narinig ko sa may pinto kanina ang sinabi ni Manager Liu. Ano ba ang pagkakataon? Mahirap pala pakisamahan yung si Wang Quan ano. Hayaan mo, ako na ang kausapin. Hindi yan maglalakas loob na pag-initan ka. Nakaka-istambay ka lang sa mayamang babae, akala mo talaga, hari ka na? Inaasahan mong igagalang ka ng lahat? Ha? Anong sinabi mo? Ang ibig kong sabihin, hindi ako maglalakas loob na umabala sa'yo sa isang taong kumikita ng 1 milyong piso kada minuto. Eh di nasayang mo na ang 500,000 pisong kalokohan. Magtrabaho ka na. Dapat sa bahay ka na lang, alagaan mo asawa at anak mo. Huwag mo akong mahuhuling gumagawa ng ganito sa labas. Ako, Si Daddy talaga umaasa sa mayamang babae pero nagpapakatapang. gago ka. Mamaya, bantayan mo si Mami. Huwag mong hahayaang apihin siya ng sino man. Naiintindihan mo? Huwag kang mag-alala, Daddy. Kung may mga has na umapi kay Mommy, hindi ko sila palalampasin. Nilagang manok na may palikpik ng pating sa orihinal na kaldero. Sana'y magustuhan ninyo, President Wang. Ayaw kong kumain ng may buto. Sari-saring abalone na may korales at bulaklak. Mukhang masarap. Pero wala akong gana sa seafood ngayon. Anong ginagawa mo? Tutulungan ko si Mommy. Tangang syuwa. Kailangan nating bigyan ng entrance si Daddy. Parang bayani na magsasagip ng dilag. Para humanga si Mommy kay Daddy. Di hanapin na natin agad si Daddy. Alisin mo yan, alisin. Ano ba itong mga kalat na to? Alisin mo, alisin. Bagay ba ito para kainin ng tao? Paano ka naging lobby manager? Paano naging bulag si Liu Qiang para gawin kang lobby manager? KU, wag mo nang sayangin ang oras mo dito. Sa oras na yan, mas mabuti pang sulatan mo na ang resignation letter mo. Ang Wang Group ay bawi na sa investment. Alam ko. Ano po ang gusto ninyong kainin, President Wang? Anong gusto mong kainin, Ji Wang? Sino ka? Ang kapal ng mukha mo. Sheng. Mommy, nandito kami para magligtas. Mami. Ikaw ay. Siguro? Mahilig sa maanghang si Ji Wang. Nababaliw ka ba? Hindi kumakain ng maanghang si Ji Wang. Tama. Mahilig ako sa maanghang. Maanghang. Diyos ko, ang taong inapi-api ko ay asawa pala ng pinakamayaman. Wala na ako. Kaya pala mahilig nga sa maanghang si Ji Wang. Hindi lang yan. Ang talagang gusto ni Ji Wang ay sobrang anghang na pagkain. Tama, di ako mabubuhay kung walang anghang. Medyo kakaiba ako, kaya talagang mahilig ako sa pagkain ng sobrang anghang. Hahaha. Di ihahanda ko na agad. Oo. Cosmis Ultimado Super, sobrang anghang na version ng Mao Shui Wang Blood Tofu Stew. Sana'y magustuhan mo, Ji Wang. Pupurihin ang puwet ko. Mas mabuti yon kaysa magdusa ang buong Wang Group. Giwang, akala ko hindi ka kumakain ng maanghang? Ang anghang. Ayos ka lang ba, Ji Wang? Ayos lang ako. Masarap. Ang galing mo. Ang kooperasyon ng Wang Group at Lion ay palalawigin pa ng 10 taon. Hindi. Permanenteng kooperasyon. Paano mo nalaman na mahilig sa maanghang si Ji Wang? May tiningnan akong panloob na impormasyon tungkol sa kanya dati. Galing siya sa Yuzhou. Mahilig talaga siya sa maanghang. Panloob na impormasyon? Hindi ba dapat mga tao lang sa loob ng grupo ang nakakaalam niyan? At paano mo nalaman ng napakalinaw? Wag mong sabihing may isa pang mayamang babae ang nagsabi sa'yo? Bakit mo ba binabanggit ulit yan? Ikaw ang nagloloko sa labas at di ko pa mabanggit? Ako ang nagloloko? Ikaw naman? Walang anumang ebidensya. Ganyan ka magsalita tungkol sa sarili mong lalaki. KU, ikaw na maliit. Papatayin kita ngayon.
Kaya ikaw pala ang pangalawang asawa ni Keyu? Ang galing-galing mo talagang magmaneho ng sitwasyon may asawa ka na, pero hawak mo pa rin sa kamay mo si Manager Wang at Supervisor Liu. Ako lang ay nagsasabi ng totoo. Oo, mas marumi pa ang bibig mo kaysa sa kubeta. Baka mas malinis pa ang kubeta kaysa sa bibig niya. Ano naman kung naging lobby manager ka? Anong kinalaman yan? Isa ka pa ring mura na yaya, di ba? Ang buong pamilya mo malamang umaasa sa kita mo, di ba? Ano naman kung tanggalin mo ako? May 1,000 paraan ako para mabuhay ng mas maayos kaysa sa isang alipin ng sweldo na tulad mo. Pero ikaw, habang buhay kang magiging isang mababang uri na walang kwenta. Hindi kami mahirap. Oh, ang yaman-yaman ng daddy ko. Bibilhan niya ng malaking bahay si mami. Ang mami ko ay mas mayaman kaysa sayo. Matandang bruha. Keyu, dapat mong turuan ng magandang asal ang mga mumunting mahal mo. Nagsisinungaling sa murang edad. Wala kang pakialam sa mga anak ko. Mami, hindi kami nagsisinungaling. Mayaman talaga si daddy. Sige, hindi kayo nagsisinungaling. Panghuli, bahay pa rin yan kahit nasa laro lang. Nababaliw ka sa pagiging mayaman. Gagawin kong katotohanan ang pangarap mo. Anong ginagawa mo? May class reunion sa susunod na mga araw. Nandito ako para ipaalam sa lahat. Dalhin mo ang mayaman mong asawa. Malamang sabik na sabik ang lahat. Joje, ikaw... Sige, dadalo kami ng maaga. Oo, talagang dadalo kami ng maaga. Naku, paano tayo biglang yumaman? Hindi ba't gumastos ka ng 300,000 dati? Siguro bumili ka ng mga mamahaling gamit. Panahon na para ilabas mo na at magpasikat ng kaunti. Tama ka, pero bumili ako ng ari-arian. Bumili ka ng bahay? Ay, hindi ko sana dapat binayaran ng buo. Kung hulugan sana, nakabili ako ng 2. Kung nagpakamatay na lang ako, hindi ko na kailangang pumunta sa walang kwentang class reunion na yon. Isang puntod? Gumastos ka ng 300,000 sa isang puntod? Ano pa, may mas magandang ideya ka ba kung paano ilibing ang nanay ko? Kaya pala, ganun pala ang nangyari. Mali pala ang akala ko sa kanya. Daddy? Oh? Ano sa palagay mo ang mangyayari? Kung sasabihin ko kay mami ngayon na ako pala ang pinakamayaman sa Jiang City, ano ang mangyayari sa akin? Bubugbugin ka ni mami hanggang maging foldable screen. Tapos, matutuwa si mami at tatanggapin yon. May pangalawang posibilidad ba? Oo. Ang pangalawa ay bubugbugin ka lang niya hanggang maging foldable screen. Nako, Anong pinag-uusapan ninyong 3, ha? Mami, may sasabihin si daddy sa'yo. Uuwi muna kami sa kwarto namin. hoy! Gago kayong bata, hintayin nyo. Narinig kong may sasabihin ka sa akin. Totoo ang sinasabi ko sa'yo. Hindi pala ako ordinaryong tao. Ha? Wag mong sabihing ikaw ay human host ni Ultraman? Gagawin kitang Ultraman na tatapakan. E di mag-transform ka na. Kung wala nang iba, uuwi na ako sa kwarto ko. Teka, alam ko na. Ikaw ang pinakamayaman. Paano mo nalaman yon? Anong nalaman? Gusto kong magpanggap kang bilyonaryo. Upo ka. Isipin mo, si Joje ay sinasabi sa lahat ng kaklasiko na mayaman ka, di ba? Kaya magpapakita tayo sa harap nila na kumikilos tayong mayayaman. Magpapasikat tayo. At saka natin sila pagtatawanan. Gusto mong magpanggap akong bilyonaryo o masta na parang mayaman? Pero ang gupit mo at mga damit mo kailangang palitan. Mula ngayon, kailangan nating baguhin ang lahat ng asal natin at ang paraan ng pagsasalita natin. Simula ngayon, ikaw na ang bilyonaryo. Waiter, ibalot mo nga ang lahat sa 2 hanay na to. Kailangan kong sagutin tong tawag. Hello? Di ba sasagot ka raw ng tawag? Bakit di ka pa bumabalik? Ikaw, magpatuloy ka muna. May emergency ako ngayon. Susunod na lang ako. Sabi ko sa'yo, uuwi ako kapag may oras ako. Uuwi ako. Huwag kang magpakatampuhin, okay? Wala akong girlfriend. Wala ring boyfriend. Sige. Yun na, marami akong ginagawa. Ay. Kotse ng mayaman yan. Magkano kaya ang babayaran ko dito? Wala na, talo na ako. Ice.
Dadalhin mo na naman ba ako sa presinto? Babayaran ko yan. Babayaran kita kahit maubos ang pera ko. Hindi pa ba yan sapat? Pasensya na. Miss, ayos ka lang ba? Kailangan mo bang pumunta sa ospital? Hoy. Parang pamilyar siya. O kaya naman pwede naming bayaran ang pinsala. Hindi. Ayos lang ako talaga. Pero ang kotse mo, Hindi importante ang kotse. Ang mas importante, nasaktan ka. Miss, kung ayos ka na lang, dapat na kaming umalis. May mga gagawin pa ang amo namin. Miss, may iba ka pa bang kailangan? syempre meron. Anong ginagawa mo? Binuksan mo ang pinto ng kotse namin. Natakot ang amo namin. Natakot ba kayo? Sir? Hindi naman. Ang amo ninyo, may lahi ba siyang pato o ano? Sobrang dami ng nainom niya kahapon. Nawalan siya ng boses. Nagpapanggap ka pa rin, Shengshu? Paano mo nalaman? Sige, magsasabi na ako ng totoo. Sa totoo lang, ako... Galing ulit ako sa wedding company. Ang ganda, top-notch ang interior. Espesyal mo bang inarkila to para magpanggap na bilyonaryo? Syempre, ito ang ultimate na pangyabang. Pero bakit parang medyo pamilyar ang kotse na to? Hindi ba ito yung inarkila mo nung nakaraan? Iisang kotse lang yan. Oh, yung wedding company na yun, iisa lang ang luxury car nila. Di ko akalain na ang pagyayabang mo ay magagamit pala. Tingnan natin kung paano natin bulagin sila sa galing natin mamaya. Oo, George, lalong gumaganda ka. At ito naman? Ito ang boyfriend ko. Team leader siya sa Lion Hotel. Wow, malaki siguro ang sahod niyan. Naiinggit ako sa'yo. Nakapangasawa ka na ng mayaman. Oo nga pala. Nasaan si KU? Di ba't may nahanap daw siyang mayamang boyfriend? Anong boyfriend? Second-hand husband lang yon. Narinig ko nga may 2 pang anak. Ang buong pamilya, shabby, mayaman, sa panaginip niya. Sa tingin ko, akala lang ni Keyu ang galing-galing niya, kaya nabuko siya. Kaya ayaw niyang pumunta. Oo nga. Magkaklase naman tayong lahat. Kung nagsinungaling man siya dahil sa pagmamayabang at nagyabang, hindi naman natin siya tatawanan, di ba? Tatawagan ko siya na ngayon. Ay nako. Isang Rolls Royce. Sino kayang big shot ang kumakain dito? Paumanhin po. Hello class! Keyu, paano mo naman... Ipapakilala ko sa inyong lahat ang asawa ko si Shengshu. Keyu, nagtataka talaga ako. San mo hiniram ang mamahaling kotse na ito? Hindi ito hiniram. Ang yabang mo naman. Milyon-milyong piso ang halaga ng luxury car na ito. Mag-aarkila ka lang para magpakitang gilas? Kahit gasgas lang ang makuha nito, hindi ninyo kayang bayaran kahit ibenta pa ang sarili ninyo. Totoo namang mahigit 10 milyon ang halaga ng kotse. Pero ang pagbili ng isang kotse ay hindi naman magpapalugi sa akin. Ang astig ng lighter na yan. Hoy, KU. So anong klaseng negosyo ang pinapasukan ng boyfriend mo? Import-export trade. Ibig sabihin ba nito ay palagi siyang naglalakbay pabalik-balik sa ibang bansa? Nakakaubos siguro yon ng lakas. Kung may private jet ka, hindi naman masyadong mahirap. Ganito talaga ang mga mahihirap. Sobrang mangarap at talagang naniniwala na naging mayaman na sila. Hindi ka pa nga marunong magsinungaling ng maayos. Di ba, Keyu? So, dapat maging tapat na lang kayo sa sarili ninyo. Maghambog kayo ng maghambog at susunod na sasabihin ninyo kilala ninyo ang pinakamayaman sa bansa. Minsan talaga gusto kong maging pugita. Bakit? Dahil kung gayon ay kaya kong sampalin ang 8 tao ng sabay-sabay. Keyu, paano ka naging napakabastos? Magalang lang ako sa mga tao. Isa ka ba? Oo nga pala, Yu. Dahil napakayaman ng asawa mo, paano kayo nagkakilala? May ilang collaborations ako sa Lion Hotel, kaya natural lang na nagkita kami. Naaalala ko na ang boyfriend ni Joje ay team leader sa Lion. Naghahambog sa harap ng totoong may kinalaman. May collaborations ka? Kung gayon ay kilala mo siguro si Mr. Yan ng Lion. Sakto, kilalang kilala ko siya. Gusto mong tawagan ko siya at mag-set up ng meeting? Sige. Hindi ka talaga titigil hanggat hindi ka nakabaon. Tara, How, ipakita mo sa amin ang kaya mo. Ipakita mo. Sino yan? Ay, si G. Yan, ako si Song, team lead sa Lion. May tao dito na nagkukunwari na nakapagtrabaho siya sa inyo. Nagtataka lang ako kung may oras kayo. Wala.
Ang pangalan ng nagkukunwari ay Shengshu. Hindi ko siya kilala. Sige, salamat sa oras ninyo. Iinom tayo minsan. Hindi niya ito kilala. Narinig ko na ang bibili sa Lion ay ang presidente ng Rongsheng, ang pinakamayaman sa Jiang City. At si Ji, yan ay kapatid niya. Sino ang mag-aakalang malapit pala si Team Lead Song kay Ji, yan? Si Kyu ay nagkukunwari na ibang tao. Kung seryoso ang kalagayan, maaari kang maharap sa legal na kahihinatnan. Kung magalit si Ji, yan at sisihin ka, kaya mo ba yon? Bakit di mo dalhin ang asawa mong pabigat at mag-sorry kayo? Tingnan mo ang sarili mo, ang yabang-yabang. Wala ka na bang magawa sa buhay? Ang matandang babae sa baryo na nagtutadtad ng palaman ng siomai ay hindi kasing tsismosa mo. Kilala ko rin si G. Yan, gusto mo tawagan ko siya? Sige, tawagan mo. Nandito na po ako, Daji. Sino na naman yan? Nakakaabala ka sa laro ko. Akala mo kung sino ka. Kahit ako hindi ko mapaalis si G. Yan, sino ka ba talaga? Nangahas ka pang sabihin kilala mo si G. Yan? Oy Kuya Sheng, wala ang misis ngayon? Naalala mo na rin ang dating kaibigan? Sino ka ba talaga? Nangahas ka pang sabihin kilala mo si G. Yan? Limang segundo na lang para ibaba mo ang cellphone na yan. Sino bang may gusto sa kalat mong yan? Kung wala kang alam, huwag kang magpanggap. Akala mo ba tanga ang lahat? Hindi ba dapat nandito si Ji? Yan, nasaan si Ji? Yan, Ji, yan, nasaan siya? Yung mukha ng iba, yung pangit-pangit. Kyu, kanino ka nagsasalita? Kung sino ang sumagot, siya ang pinag-uusapan ko. May narinig akong nagtatanong sa akin. Yan kayo nga talaga. Sino ka? Nagkita tayo nung nakaraan sa interview para sa posisyon ng lobby manager. Naalala mo? G, yan. Ako si Song Hao. Dumating ka rito ng espesyal dahil sa tawag na yon, di ba? Tama. Ji, yan. Sila yon. Nagkukunwari silang kasama ni Ryan. Dapat i-report sa pulisya ang mga ganyang hambog. Hulihin nyo sila. Pinabayaan niya ang asawa niya. Dapat silang tanggalin. Ngayong nandito na si Ji, yan, tingnan natin kung magpanggap ka pa. Kyu, dapat kayong mag-sorry ng asawa mo. Sa totoo lang, hindi naman siya eksaktong business partner ni Ryan. Siya ang benefactor ni Ryan. Kung wala siya, hindi aabot si Ryan kung nasaan siya ngayon. Ang kaibigan mo, magaling na artista. Hoy, hindi ba siya guwardiya? Paano kung mabuko tayo? Professional na extra. 200 sa isang araw. Yan, mali po ang taong tinutukoy nyo. Pinag-aalinlanganan mo ba ako? Imposible. Ang isang pobreng tulad niya. Paano niya kaya? Natulungan si Ryan. Siyempre, ang isang tulad ng aming Hao dito, na may kapangyarihan at pera, ang tunay na makakatulong kay Ryan. Ang ingay, Song Hao. O ininsulto mo ang isang VIP na bisita at ninakaw mo ang pondo ni Ryan. Tanggal ka na, iimbestigahan ka, maghanda ka sa kulungan. Yan, pakiusap, huwag nyo po akong tanggalin. Lumabas ka. G, Sheng, pakiusap. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Pakiusap. Ay, pasensya na. Nakikiusap ako sa inyo. Dalhin niyo siya. G, Sheng, isa pang pagkakataon. Hoy, G, Sheng, G, Sheng, G. Yan, pakiusap, G. Yan, G. Yan. Yu, hindi ako makapaniwala na kilala talaga ng boyfriend mo si Mr. Yan. Sabi ko na nga ba, ang swerte mo talaga, Yu. Alam ko na, walang kwenta si Joji. Noong high school pa, mahilig na siyang manggulo. Pinagkakamalan ka namin lahat. Talagang balimbing. Sumasabay lang kung saan humihihip ang hangin. Ay, ang sarap sa pakiramdam. Haha, hindi mo nakita ang mga mukha nila kanina. Na-offend ko ang mga kaklase mo ng ganun. Hindi ka ba nag-aalala na chismisan ka nila? Anong problema doon? Hindi naman ako lang ang pinag-uusapan nila. Eh di chismisan ko rin sila. Baka nga hindi pa sila kasing galing kong magmura. Oo nga pala, yung kotse na inarkila mo kanina at mga artista ang mahal siguro noon. Bayaran kita. Hindi na kailangan. Sa totoo lang, hindi yun inarkila. Huwag mong sabihin na talagang hiniram mo yan sa isang sugar mommy. Oo, sa totoo lang, hindi ko sinasadaling itago sa'yo. Ano, bakit sugar mommy na naman ang usapan? Hindi. Eh di ninakaw mo. Hindi. Posible kaya na medyo may pera lang ako, parang isang mayaman o ano? Hindi pre, seryoso ka talaga sa pag-arte mo. Hindi mo sasabihin sa akin na nagkaroon lang ako ng marriage certificate ng basta-basta at nakakita ng isang mayaman. Wala akong ganong swerte. Bukod pa riyan, kung ikaw nga talaga ang boss ng Lions Den, pinatay na sana kita. Boss S ako. Mami, gusto naming makarinig ng kwento. Sige, magkwekwento ang mommy, okay? Sige, tara na. Mami,
May mommy na kami ni kuya. Hindi na kami mga batang walang magulang. Siyempre naman hindi. Sa mata ng mga magulang ninyo, mga anghel kayong dalawa. Shuyan, Shuhua. May nagsabi na ba sa inyo niyan sa school? Wala. Narinig namin yan nung nasa tiyan pa kami ni mommy. Narinig ko rin. Sige, samahan ka ni daddy sa school. Ikaw ang pinakamagaling mommy. Sa susunod kong buhay, gusto ko pa rin ikaw ang maging mommy namin ni ate. Pero ayaw ko namang maging tao sa susunod na buhay dahil napakapagod maging tao. Bakit naman napakapagod? Dahil ang mga tao, pagod ang tao. Ako, magiging asa na lang ako. Kapag nakita mo ako, 3 beses mo lang akong tahulin. Isasama kita sa bahay. Aalagaan ka namin. Tama, mommy. Basta't may karne kaming makakain, ititira namin sa'yo ang lahat ng buto. Swerte ako dahil sa inyong dalawa. Sige, bilisan nyo at pumasok na kayo. Tara na. Mommy, dapat magkasama ang pamilya. Hindi na kailangan yan. Sa tingin ko, kailangan patas tayo sa lahat. Ay, dalhin mo na ang mga bata sa school. Mahuhuli na kayo. Ngayon, patas na. Shuyan, Shuhua, tara na. May nakalimutan ka ba? Anong problema? Ano ba tong nangyayari kay Shengshu? May babaeng mayaman na naghahanap sa kanya. Maari ko bang malaman kung ano ang kailangan ninyo? ₱50 milyon. Iwanan mo siya. Akala mo ang yaman-yaman mo kaya ganyan ka? Akala mo dahil may pera ka may karapatan kang mang-insulto? Akala mo dahil may pera ka may karapatan kang sirain ang pamilya ng ibang tao? Sumpain kita, susuntukin kita. Ha 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 ha. Sa wakas nakuha ko ring gampanan ang papel ng isang masamang biyenan. Biyanan? Ikaw ba yung nanay ni Shengshu? Kaya pala mali ang pagkakaintindi ko sa kanya. Ano yung sinasabi mo kanina tungkol sa pagsuntok? Ha? Suntok, magtimpla po muna kayo ng tsaa bilang paggalang ko po sa inyo, tita. Tita pa rin ang tawag mo sa akin? Hindi ba dapat palitan na yan? Nanay. O anak. Manugang ko. Nabaon ba sa utang si Ashu? Bakit ganito kaliit ang binili niyang tirahan para sa manugang ko? Sa totoo lang, maganda naman ang lokasyon. Luma na ang lugar, luma at sira-sira na ang lahat ng gamit, at masikip ang layout. Ito ang tunay na kahulugan ng luma, sira, at masikip. Tingnan mo, nakaupo ka rito, hindi ka makaunat ng maayos. Bakit ganyan ang binili ni Ashu? Nanay. Sa totoo lang, nangungupahan lang din kami rito. Nangungupahan? Talaga bang bangkarote na si Ashu? Halika rito, halika. Transfera na lang kita ng 50 milyon para sa baon mo. Sa ilang araw, bibilhan ko kayo ng 2 villa. Hindi pwede na maghirap ang sinuman, lalo na ang manugang ko. Inay, hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag mo siyang puntahan? Anak ka, kung hindi ako dumating, hindi ko malalaman na pinatitira mo ang manugang ko sa ganitong klaseng lugar. Hoy, 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 hoy. Ikaw, transfera na kita ni nanay ng pera. Para sa mga villa, gusto mo ba ng estilo ng palasyo o estilo ng prinsesa? Ang nanay ko, may mga delusyon. Tara na, ngayon na. Ay, nakalimutan ko ang bag ko. Manugang. At ibig kong sabihin, paalam na talaga. Nanay, oras na para sa gamot mo. Kita mo, lumalala ka na. Pagpupulong sa mga magulang. Kusa siyang pumunta ng nanay niya sa bahay ko. Pero sa tingin ko, si Shengshu ay ayaw na ayaw sa pagpupulong ko sa nanay niya. Di ba sinabi mo na yung nanay niya ay may delusional disorder? Baka natatakot siyang matakot ka. Sa tingin ko, hindi yun ang dahilan. Baka iniisip niyang pakikipag-isang dibdib lang para sa convenience. Kaya hindi na kailangang makilala ang mga magulang, di ba? Paano ba? Naalala ko may nagsabi na hindi nila magugustuhan yung tarantadong yon. Mukhang may nahulog na ang loob. Hindi naman. Sige, magsasalita na ako. Pero, pagkatapos ng nangyari ngayon, medyo hindi ako sigurado kung ano talaga ang iniisip niya. Gusto mong maintindihan ang puso ng isang lalaki, madali lang yan.
Wina ako. Ano tong lahat to? Ninakawan mo ba ng antique shop? Huwag mo nang isipin yan. Lahat ng ito ipinadala ng nanay ko. At yung Mona Lisa? Wow. Hindi ba ito yung jeweled moon vase mula sa auction? Halaga sa merkado 30 milyon. Hindi, peke ito. Hindi ito totoo. Paano ko kayang ma-afford ang isang bagay na napakamahal? Tama, may punto ka. Pero ang galing ng pagkakagawa ang detalye. Unang hakbang, ang birtuosong asawa at ina ay pangarap ng bawat lalaki na kandidato para sa pagbuo ng isang mainit na pamilya. Nasaan na ang mga bata? Oo. Inuwi na sila ng nanay ko. Oh. Kaya, kumain ka na ba ng hapunan? Lutuan kita. Hindi na kailangan. E di ayusin ko na lang para sa'yo. Oo. Pasensya na, ako na ang maglilinis. Hindi naman mahal ang mga piking to, di ba? Hindi mahal. Ilang daan lang. Ilang daan? Di naman pala masyadong masakit sa bulsa. Kung ganon, bibili na lang ako ng bago bukas. Pupunta ako para humingi ng paumanhin kay tita. Okay lang. Umuwi ka muna sa kwarto mo, mag-ingat ka sa mga basag. Sige, umuwi ka na. Pabigat pa nga ako kaysa makatulong. Siguro, panahon na para sa susunod na hakbang. Pangalawang hakbang, direktang pang-akit. Tugunan ang lahat ng emosyonal na pangangailangan ng isang lalaki. Walang makakatanggi sa ganoong klaseng pagbabago. Ginoong Sheng. Parang bukas ang zipper ko. Pwede mo ba akong tulungan isara? Axu. May lamok sa mukha mo. Ayan, patay na. Aksyu. Hatsing. Naku, ang lamig. Nagkasipon ako dahil sa aircon. Alam mo, Huwag kang mag-alala, hindi ako yung tipong matandang biyenang makaluma. Mabait si Mami. Hindi na kita iistorbohin. Sige, tuloy-tuloy lang kayo. Nangingitlog dyan, pugo. Sige, sabihin mo, ano ba talaga ang gusto mo? kung sasabihin kong aksidente lang ang lahat, maniniwala ka ba? Ano sa palagay mo? Hindi ko masabi. Kung hindi mo masabi, wag na. Kailangan mo pa bang magpaliwanag? Step 3, maging direkta. Walang lalaking makakatanggi sa babaeng unang gumawa ng move. Ano ang pinagtatawa mo't maaga pa? Masaya ako. May problema ka ba doon? Tungkol sa kagabi? Dapat naiintindihan mo na ang ibig kong sabihin. Hindi ko pa lubos naiintindihan. Ikaw. Gusto kita. Gusto ko rin ang sarili ko. So ano na ang relasyon natin ngayon? Magkalaban sa pag-ibig.
Wow, si Miss Lee yun. Siya ang pinakamatagumpay na babaeng negosyante sa Junk City. Pumunta pa talaga siya sa layon natin. Idol ko siya, kung makakausap ko lang siya, kahit ilang salita lang, sapat na yon para ipagmayabang sa buong Junk City. Naniniwala si Mr. Yan sa sinabi ng batang yon at tinanggal kami ni Song Hao. Ngayon wala akong mahanap na trabaho kahit saan sa buong industriya. Kung makukuha ko lang ang pabor ng babaeng ito, hindi ko na kailangang mag-alala para makapaghiganti ako. Tingnan mo kung saan ka naglalakad. Pasensya na po ma'am, hindi sinasadya ng kapatid kong babae. Yung 2 pabigat ni Keyu. Walang modo ang mga anak ng mahihirap. Limited edition ang suot ko. Kung madumihan mo to, kayang-kaya mo bang bayaran? Hello po, Miss Lee. Malaking tagahanga ko po kayo. Hindi ko inakalang makikita ko kayo rito. Ayos ka lang ba? Ayos lang po ako, Lola. Lola. Opo. Pasensya na po. Hindi ko po alam na kasama ninyo pala sila. Tara, libre ko kayo ng pagkain para magsinsira kung humingi ng tawad. Ayoko. Kumain kasama ng mga sosyal na nakapeke. At yung mumurahing pabango mo, nakakaapekto talaga sa paghinga namin ni Shuyan at Shuhua. Anong pinag-uusapan ninyong dalawa? Manager K, alam mo ba yung pinakasikat na babaeng negosyante sa Jiang City, si Miss Lee? Pumunta siya mismo sa Lion. Nandyan lang siya. Keyu, honey. Nanay. Namiss kita talaga. Nanay, anong ginagawa mo rito? Nagdala ako ng pagkain para sa'yo, mahal. Manager Ke, ang sikat na Miss Lee, nanay mo talaga siya? Anong Miss Lee, mali ang napuntahan ninyo. Mukha nga siyang kamukha ko, pero alam mo, pero pag malapitan may kaunting pagkakaiba. Oo, nagkamali kami. Hayaan na namin kayong dalawa ang mag-usap. Manager Ke, alis na kami. Halika na, kain na tayo. Haha, sige. Opo. Bakit? Bakit ba? Bakit ba lahat ng magagandang bagay nangyayari sa'yo, Keyu? Pinilit mo akong gawin ito. Nanay, may plano ako para mapakasalan ni Keyu si Young Master Jiang. Sige na. Tingnan mo kung gusto mo yung luto ko. Kinidnap mo ba yung head chef o ano? Sab mo kasi ayaw mo sa takeout, kaya nag-aral ako magluto. Paano pa ako magiging magaling na house husband? Ang hypocrite talaga ni Daddy. Ha? Noong ayaw ko sa luto ni Tita Lan, sinigawan lang ako ni Daddy na maselan. Sino si Tita Lan? Si Tita Lan ay malayong tiyuhin ko. Kapatid, asawa, pinsan, biyanan. Oo, huwag na yan, kain na tayo. Heto. Ang sarap. Kung masarap, kumuha ka pa. Ikaw, Ano? kung may araw na malaman mo na kailangan kitang lokohin dahil sa sitwasyong hindi maiiwasan, ano ang gagawin mo? Depende yan. Kung seryosong bagay. Parusang kamatayan. Ano? Hello? Sige, pupunta na ako dyan. Kaya binibining Jiang, ano sa palagay mo, hindi naman masama ang pamangkin ko, di ba? Ay nako, ang pamangkin mong ito ay maganda naman. Pero bakit ang gusot-gusot ng suot niya? Tama ba? Dumi ang ililibing sa'yo. Keyu, bantayan mo ang bibig mo. Tita, ginamit mo ang alaala ng nanay ko para lang maakit ako rito. Para lang iset up ako sa blind date sa kanya. Keyu, higit pa sa date yan, swerte ka, nagustuhan ka ni Binibining Jiang. Teka, pwede na kayong kumuha ng marriage license ngayon din. Kulangot na nakasuot ng maskara. Walang hiya. Gusto mo pa ba yung pera o hindi? Pumayag na si Binibining Jiang. Basta mabigyan mo siya ng anak na lalaki, sa loob ng 1 taon, bibigyan kanya ng 300,000 dolyar. Ano tita, may commission ka ba kapag nagkaanak ako? Ang kapal ng mukha mo, Binibining Jiang, huwag mo siyang pansinin. Ayos lang, hindi mo naiintindihan. Sa kagaya niya, pagkatapos ikasal, pwede mo siyang turuan ng paunti-unti. Iba namang klaseng saya yan. Pasensya na kayong lahat. May asawa na ako.
Matandang bruha ka. Ang lakas ng loob mong lokohin ako. Ano? Second hand na babae, hihingi pa sa akin ng 1 milyon? Hindi si Jiang Xiao. Wala akong ideya. Kayo, ano ba ang pinagsasabi mo? 1 milyon, tiya. Doble karaka. Kinuha mo ang balat sa kaliwang pisngi mo at idinikit sa kanan. Makapal ang isang pisngi. Walang hiya naman ang isa. Sino ang tinatawag mong walang hiya? Hindi ba halata? Ikaw, tama na. Huling alok, 500,000. Kung hindi lang dahil sa babaeng ito na napakaganda, Umaalis na sana ako. Deal. Nag-aagawan ba kayong dalawa? Parang nasa palengke. Seryoso. Naghihinga lang ako. Muntik ko nang makalimutang huminga sa inyong dalawa. Kayo, huwag kang masyadong mapili. Alam mo ba kung sino si Jiang Xiao? Nagtatrabaho siya sa Rongsheng. Rongsheng, alam mo, isang top tier na enterprise sa Jiangxi. Kung hindi dahil sa blind date na ito, hindi mo kailanman makikilala ang isang tulad niya. Kayo, tama ba? Maraming babae ang humahabol sa akin. Masasabi mong medyo player ako. Maglingkod ka lang ng maayos sa akin at tiyak kong pagiginhawahin ka sa buhay. Jiang Xiao, sa totoo lang, sang-ayon ako sa sinabi mo. Ikaw nga talaga ay isang pawikan sa dagat. Ha? Sige, tapos na akong mag-aksaya ng oras sa'yo. Mukhang bagay na bagay kayong dalawa. Magpakasal na kayo. Excuse me. Kayo, ayaw mo bang malaman tungkol sa dalawa mong munting kaibigan? Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig kong sabihin? Kung magpapakabait ka at mananatili rito, inumin mo ang basong ito ng tubig. Saka ko sasabihin sa'yo kung ano talaga ang ibig kong sabihin. Kayo, sinira mo ang pangarap kong mag-asawa ng mayaman. Anong karapatan mong maging mas masaya kaysa sa akin? Sinisiguro ko, kapag nainom mo lang kahit isang lagok ng gamot na yan, magiging isa ka talagang maliit na cute na pwedeng apihin ng lahat. Pero hindi masaya ang palabas na ito kung ako lang ang nanonood. Hulaan mo kung ano ang gagawin ng mayaman mong asawa kapag nakita kanyang natutulog kasama ng iba. Hoy, humanap ka ng paraan para mapunta rito si Sheng Shu. Mukha nga talagang wedding photo. Maghintay ka lang, pagbabayarin kita. Kahit hindi ako sang-ayon sa karahasan, dahil hindi mo naiintindihan ang batas at nilason mo ako, marunong din naman akong lumaban. Wag! Magsasalita ako! Huwag. Magsasalita ako! Kung gayon, magsalita ka na agad. Ang orphanage. Bahay ampunan ng Singmei. Kaya hindi pa pala patay ang anak ko. Sa wakas, umaalis na sila, ang tarantadong yon. Kapag nakabalik na ako sa Rongsheng, gagamitin ko ang lahat ng koneksyon ko. Para ibagsak siya. Binibining Jiang, dapat turuan mo siya ng leksyon. Napakawalang utang na loob niya. Hayaan mong maranasan niya ang kapangyarihan ng impluensya. Sa kanya malalaman na nagkamali siya. Hindi ko siya palalampasin dito. Pagdating ng panahon, papahirapan ko siya hanggang sa mamatay siya. Kayu. Nasaan siya? Sino ka? Ako ang asawa niya. Ang tarantadong Kayu. Talagang nagpakasal sa iba nang hindi ko alam. Ayos, sakto ang timing. Binugbog ako nung tarantadong yon ng husto. Kahit sino na may connection sa kanya, hindi ko palalampasin. Tingnan mo ang sarili mo, kahabag-habag na talunan. Anong problema? Takot ka na ngayon? Bakit hindi mo pagmakaawa kay Binibining Jiang at dalhin mo rito ang tarantadong Kayu para lumuhod at humingi ng tawad? Baka pagbigyan ka ni Binibining Jiang. Mabilis kang umintindi. Tagagawa ng kabaong. Nagtataka ako kung ano ang gusto mo, yung may takip na nabubuksan o yung dumudulas. Ayos ka lang ba, Mr. Jiang? Gusto mo bang mamatay? Ang lakas ng loob mong hampasin si Mr. Jiang. Alam mo ba kung sino si Mr. Jiang? Umalis ka na. Ang lakas ng loob mong hampasin ako. Akala mo punching bag ang mukha ko? Hindi ka aalis dito ngayong araw. Ang yabang mo. Gusto kong makita kung paano mo ako pipigilan na umalis. Kasama ako ng Rongsheng Group. Rongsheng, narinig mo na, kawawang tao ka. Kilalang kilala ang CEO namin si Sheng sa pagtatanggol sa kanyang mga tao. Hinampas ninyong dalawa ang mukha ko. Patay ka na. Mga tao ng Rongsheng. Natatakot ka na ba? Medyo huli na para dyan, di ba?
Mas napadali pa nga ang mga bagay-bagay. Kasama rin ako ng Rongsheng. Hindi ko alam ang buong pangalan ni Mr. Zhang. Ano ba yon? Isang loser na tulad mo ang nagtatrabaho sa Rongsheng. Kahit na nasa Rongsheng ka, asong gwardya ka lang. Kaya bagay na bagay kayo nung walang kwentang receptionist sa KU na yon. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, makinig ka. Ang Mr. Zhang na ito ay si Zhang Shan mula sa Rongsheng. Team lead ng Project Department Group 1, Zhang Shan. Ikinagagalak kitang makilala. Ako si Sheng Shu. SS Sheng, May sinabi ka kanina na totoo naman. Narinig ko na itong si Sheng Shu ay napaka-protektibo sa kanyang mga tao. tawagin mo na lang akong Xiao Zhang. CEO Sheng. Anong sinabi mo? Tungkol sa asawa ko? Huwag sandali, ako. Kung alam ko lang na asawa mo pala siya, kahit pabigyan mo ako ng tapang ng 10,000 lalaki, hindi ako maglalakas loob na hawakan siya. Ginoong Sheng, mali ako. Alam kong mali ako, Ginoong Sheng. Ay, ikaw pala si Ginong Sheng. Tingnan mo yung tangang babaeng yan, nagpakasal sa'yo at hindi man lang sinabi sa kanyang tiya kahit isang salita. Ang lahat ng ito ay malaking pagkakamali lang. Isang ganap na pagkakamali. Kami. Parang magkakamag-anak na kami. Ako ang nakasubaybay sa paglaki mo mula pa noong maliit ka. Ang pagpapakasal ninyong dalawa ay buong-buo kong sinusuportahan. Tungkol naman sa bigay kaya. Siyempre, hindi magkukulang ang bigay kaya. Pero ang perang ito, kailangan mong sarili mong paghirapan. Sarili mong paghirapan. Ginoong Sheng, ito ay gatas ng kamelyo. Mabuti ito para sa kalusugan. Hindi uminom ng kahit isang patak ang asawa mo. Ayos na ayos ito. Inumin mo. Narinig ko lang na sinabi mo. Ang pagpapakasal sa kanya ay may kasamang 500,000 sa bigay kaya? Ha? Dahil mahilig kayong magparehas sa pag-aasawa, isang pag-iisang dibdib na pinagtagpo ng langit, hinihiling ko sa inyo ang masayang pagsasama sa loob ng 100 taon. Ang 100 ito, ituring mo na itong regalo sa kasal ni Keiyu at sa akin sa inyo. Ginoong Sheng, mali ako, Ginoong Sheng. Ginoong Sheng, mali ako, Ginoong Sheng. Pangji, hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa akin. Pera bigla na lang kita at nakita kitang kaakit-akit. Kayo, wala ka na. Ha? Tingnan natin. Nanay, 5 taon na ang nakalipas, nakakita nga ako ng magkambal sa pintuan. Malulusog ang 2 bata, kaya nagpasya akong palakihin sila sa ampunan. At ngayon, nasa orphanage pa rin ba sila? Sa totoo lang, nang araw na sumunod ng matagpuan ko ang bata, sila'y kinuha na ng isang misteryosong mayamang pamilya. Direktor, may nalalaman po ba kayo tungkol sa pamilyang ito? Ang impormasyon nila? Meron akong ilang record dito, pero mga record mula 5 taon na ang nakalipas. Baka matagalan bago ko mahanap ang mga iyon. Ayos lang, maghihintay ako kahit gaano katagal. Hindi ka man lang tumitingin kung saan ka pupunta. Hindi ka sumasagot sa telepono o sa mga text. Hindi ka sumasagot sa telepono o sa mga text. Alam mo ba kung gaano ako nag-aalala sa'yo? Ikaw, paano mo, hindi ko sinasadya na sigawan ka? Ako? Ikaw. May narinig akong bugtong ngayon. Gusto mo bang sabihin ko sa'yo para makita natin kung masasagot mo? May 26 na letra sa alpabeto. Kung umalis si E.T., ilan ang matitirang letra? 24. Hindi. 21. Si E.T. ay isang dayuhan. Kung umalis si E.T., dadalhin niya ang kanyang UFO kasama niya.
Sa totoo lang, may isang bagay pala na hindi ko pa nasasabi sa'yo. Ano yon? Ako, nagkaroon din ako minsan ng anak. Kung hindi ka komportable, pwedeng tumigil na tayo ngayon. Xiaoyu, anong pinagsasabi mo? Nakatingin ka na ba ng mababa kay Shuyan at Shuhua? Siyempre hindi. Eh bakit ko naman titingnan ng mababa? Wala akong pakialam kung ano ang nakaraan mo, pero ang kasalukuyan at kinabukasan mo kasama ako. May mga anak ka at lahat ng nagmamahal sa'yo. Kaya hindi mo kailangang makaramdam ng pag-iisa. Salamat. Mami, palagi kaming kasama ng ate ko. Walang kwenta si Daddy. Ang tagal na niyang nagsasalita, hindi pa rin napapasaya si Mami. Kuya, huwag mong asarin si Daddy. Sinusubukan talaga ni Daddy. Bukod pa riyan, talento talaga ang paggulo. Kaya mo yan, Daddy. Niloloko mo ba ako? O niloloko mo ako? Xiaoyu, sa totoo lang, may iba pa akong gustong... Ano? Sige, bumangon ka na. Ako, Anong ibig mong sabihin sa O? handang-handang magbayad ng extra para sa isang telepono. Ito, di pa naman malapit ang regla mo, di ba? Mga 2 linggo pa. Handa na ba si Daddy? Bakit wala pa ring kuryente? May brownout na naman. Shengshu? Shuyan. Shuhua. Wala namang multo dito, no? Bakit may kawali dito? Ikaw, sana. Ay, pasensya na. Hindi ko talaga sinasadya. Akala mo talaga ako ay isang malaking itim na daga. Teka, hindi ba't sa ulo kita tinamaan? Paano nasaktan ang kamay mo? Nung nahulog ako, nasaktan ko nung nahulog ako, okay? Para kang malaking labanos. Ikaw ay... Sige, alam kong kasalanan ko ito. Sige, aalagaan kita hanggang sa gumaling ka ng lubusan bilang paghingi ng paumanhin. Talaga? Talaga. Ako ay nauuhaw. Ito po ang tubig, Ji Sheng. Gutom. Walang pagkain sa gabi. Masama sa tiyan kung sobra kang kakain. Eh di gawin natin ang dapat gawin sa gabi. Hubarin mo ang damit mo. Anong gagawin mo? Ginagawa lang natin ang dapat gawin sa oras na ito. Ayoko. Gawin ang ano? Ang ibig kong sabihin, maligo. Nangako kang aalagaan mo ako. Meron ka nga talagang nunal sa dibdib. Hindi ba't pangkaraniwan lang yon? Oo, pangkaraniwan nga. 6 na taon na ang nakalipas. Narito mismo sa tabi ko ang one-night stand. Paano naging ganito kasakto? Hubarin mo ang pantalon mo. Ikaw ang maghubas niyan. Hindi. Ako... Arg, anong klasing pantalon ito? Puputulin ko rin yan sa bandang huli. Heto na.
Kaya mo naman palang tanggalin yan mag-isa? Uwi muna ako sa kwarto ko. Kailangan din ng tulong para maligo. Anong ginagawa mo? Akala ko maliligo ka na? Ngayon basa ka na rin, bakit hindi? Tayo na lang magsabay na maligo? Ay tama. Medyo mas mababa. Aray. Oh, Kamusta ang pressure? okay lang. Mas maganda ang kamay mo. Kagabi ikaw ang nag-ayos para sa akin. Naayos na ang kamay mo pero ang likod ko parang mamatay-matay na sa sakit. Eh di ngayong gabi, Anong masasabi mo sa bahay na ito? bakit bigla ka na lang naghahanap ng bahay? Para mag-ipon at makabili ng sarili. Paano naman tayo? Okay lang sa atin ang magrenta pero kailangan nating isipin ang mga bata. Bukod pa riyan, gusto ko rin ng sarili nating tahanan. Sa kasalukuyang sahod ko, ang loan ay dapat sasakop sa down payment. Eh di ang bahay natin. Dapat naman sigurong villa na, di ba? Villa? Akala mo ba ipinanganak ka sa Roma? Tayo ang mga workhorse. Sa totoo lang, ipinanganak talaga ako sa Roma. Well, prinsipe ng Roma, pakitaan mo naman kami ng pagmamahal. Mahal. Ang ganda-ganda mo ngayon. Hindi ba ako maganda araw-araw? Maganda ka araw-araw, pero may 3 araw na pinakamaganda ka. Anong 3 araw yon? Kahapon, ngayon, at bukas. Ay, ang lambing mo naman. Mula ngayon, mahal, ikaw na ang bahala sa pera ng pamilya natin. Kailangan kong magsikap para mapasaya ka. Sige, bride and groom, handa na kayo. Kukunan na tayo ng litrato. Tara na. Mga mahal,